I was 17 years old when this happened. Pumunta ako sa Cebu para mag-attend ng refreshers course. Requirement kasi yon para sa scholarship na nakuha ko. Since bago pa lang ako sa city, nag-decide si mama at papa na doon muna ako tumira sa boarding house malapit sa school. Kahit may tita naman ako na pwede kong tuluyan. In a way, thankful din ako kasi first time kong titira mag-isa. Parang practice na rin for college life. Mas convenient din kasi yung boarding house. Walking distance lang sa school kesa sa bahay ni tita na halos 1 oras ang biyahe. Tipid sa oras, tipid sa pagod. Yung boarding house may 11 rooms. Since summer vacation pa nun, konti lang kaming nakatira, 4 lang ang occupied. Room 1, yung caretaker. Room 2 at 3, ibang estudyante rin na naka-refresher. Tapos room 10, ako yun. Ganito yung layout. Lahat ng kwarto nasa second floor. Pag-akyat mo sa hagdan, harap mo agad yung pinto ng banyo. Sa kaliwa, hallway papunta sa room ko. Sa hallway na yon, magkaharap yung mga pinto ng ibang rooms. Pagdating mo sa dulo, sa tapat ng room ko, may kanto. Sa kaliwa, papunta sa ibang rooms. Sa kanan naman, daan papunta sa room 11. Pagbago ako sa isang lugar, lagi akong light sleeper. Konting ingay lang, gising agad ako. Mga around 2 a.m., narinig ko may mga yabag sa labas, papunta sa room 11. Narinig kong bumukas yung pinto, pero hindi ko narinig na nagsara ulit. Hindi ko naman pinansin kasi akala ko dumating lang yung nakatira doon ng late. Kinabukasan, ganun ulit. Narinig ko na naman. Sabi ko sa sarili ko, siguro one of these days, makikilala ko rin tong roommate ko. Isang umaga, nag-aayos ako ng gamit at nilalagay sa plastic bag. Alam mo yung tunog ng plastic kapag ginagalaw? After kong itabi, ilang segundo lang, narinig ko ulit yung tunog pero galing sa room 11. Parang may ibang taong nag-iimpake rin. May isang gabi pa, may kumatok sa pader ng kwarto ko. Yung pader na pagitan ng room ko at room 11. Hindi ko pa rin naisip na multo yun hanggang sa 5 kong araw doon. Nasa hallway kami ng mga housemate ko. Nagkwekwentuhan lang, nakaupo sa sofa. Bigla kong napatingin sa pinto ng kwarto ko at sabi ko, "Uy, nakalock yung kwarto ko." Hindi ko alam bakit ko nasabi yon kasi alam kong hindi ko nilock yung pinto. Iniwan ko pa nga yung susi sa mesa at nakabukas pa yung ilaw. Kinabahan ako, kaya dali-dali kong tinakbo yung kwarto. At totoo nga, lock nga siya. Sinabihan ko yung caretaker pero wala siyang spare key. Nawala daw. Kaya tinawag namin yung lalaking house help. Pinabuksan na lang namin kahit masira yung doorknob. Ayun, nasira na pero ayaw pa rin bumukas ng pinto. Parang may humaharang. Nang medyo bumukas ng mga 2 pulgada, napansin naming patay na yung ilaw sa loob. Kinilabutan talaga ako. Nagdasal ako at sinabi ko, "Kung sino ka man dyan, huwag mo kaming saktan. Hindi ako taga rito. Huwag mong galawin mga gamit ko." Pagkasabi ko nun, bigla na lang bumukas ng madali yung pinto. Pero pagpasok namin, walang tao, walang gumalaw kahit ano. Pagtingin ko sa caretaker, halata sa mukha niyang may alam siya. Tinanong ko kung sino ang nakatira sa room 11. Bigla siyang natigilan. Sabi niya, wala nang nakatira doon. Matagal nang bawal pa upahan yung room na yon. Nang binuksan namin yung pinto, totoo nga, abandoned na. Makapal ang alikabok, sarado mga bintana, walang kama, walang kahit anong gamit. Tahimik at malamig. Lahat ng balahibo ko tumayo habang naiisip ko yung mga naririnig ko gabi-gabi. So ano yung mga yabag? Yung pagbukas ng pinto, yung tunog ng plastic bag. Hindi ko na tinapos yung refreshers course. Pagkatapos ng 7 araw, umuwi na ako. Bago ako umalis, sinabi sa akin ng caretaker kung ano talagang nangyari sa boarding house na yun. It was Friday, January 30, at late na yung van na susundo sa amin papuntang Subic. 2 oras na kaming naghihintay. Dapat aalis kami ng 6 p.m. galing Manila, pero nakaalis na kami past 8 p.m. na. Syempre,
Kahit inis na inis kami sa driver dahil sa delay, excited pa rin kaming lahat sa biyahe. Yung unang oras ng trip, sobrang saya. Tawanan, kwentuhan, may dalang CDs pa kami na pinatugtog habang bumibiyahe. Pagdating ng ikalawang oras, medyo tahimik na. Kasi galing pa kaming lahat sa work. Kaya karamihan sa mga office mates ko nakakatulog na. Ang plano namin, dapat around midnight nandun na kami sa resort. Pero dahil grabe ang traffic sa Manila, 1:00 na ng umaga nasa daan pa rin kami. Dumaan na kami sa bagong expressway na papalabas ng Maynila. Yung mga paligid sobrang tahimik at madilim. Sa ibang parte, walang ilaw kasi hindi pa raw tapos yung kalsada. Nasa tabi ako ng driver, nagkwekwentuhan kami ng best friend ko na nasa gilid ko. Biglang sabi ng driver, "Ano man ang mangyari, huwag kayong titingin sa kalsada. Mag-usap na lang kayo ng kaibigan mo." Sabay naming napatinginan ng friend ko. Kinilabutan kami. Tahimik siya, nakayuko, nanginginig. Ako naman, pilit kong inaalala kung anong bayan na kami at bakit bigla niyang nasabi yun. Kanina pa ako nakatingin sa daan kasi napansin ko may mga ulap o fog na biglang lumalabas sa harap namin. Pero tuwing dumadaan kami sa fog na yon, amoy usok. Teka, fog ba talaga yon o usok? Wala namang nasusunog sa paligid kasi kung meron, kita na sana sa dilim. At isa pa, nasa sea level lang kami. Alam ko, sa malamig at mataas na lugar lang dapat may fog. Papunta nga kami sa beach resort. Medyo feeling brave ako nung oras na yon, kaya kahit sabi ng driver wag daw titingin, sumilip pa rin ako sa daan. Sabi ko pa sa kanya, "Huwag kang mag-alala, wala naman akong third eye." Pero sa loob-loob ko, umaasa akong may makita. Mga 10 minuto rin ang lumipas, wala naman akong nakita. Tahimik lang kami ng kaibigan ko habang tulog pa rin yung iba. Biglang nagsalita ulit yung driver. Sabi niya, "Okay na, pwede na kayong tumingin." Pagkatapos ng biyahe, tinanong namin kung ano yung nangyari. Sabi niya, kanina, mga 10 minuto ring may dumadaan na bata sa kalsada. Parang translucent, parang malabo o parang usok. Pero kitang-kita mo na tumatawid siya ng paulit-ulit. Halos tamaan na ng van, pero nawawala bigla. Hindi raw siya huminto kasi nangyari na raw sa kanya dati sa parehong parte ng expressway na yon. Hindi na raw siya nagtatanong-tanong. Pero hinala niya, baka may batang nasagasaan sa lugar na yon. Hanggang ngayon, sabi ko sa sarili ko, sana makatawid na siya ng tuluyan. Kasi kung patuloy siyang nagpapakita sa daan, baka magdulot pa ng aksidente sa ibang dumadaan. Member ako ng isang youth organization at madalas kaming mag-hold ng conventions at overnight retreats tuwing summer o kapag konti lang ang school activities. Noong March, napagdesisyon na ng team namin na gawin ang isa sa mga activities sa isang kilalang private school sa Bataan. Isa ito sa mga pinakamatandang private schools sa buong probinsya. Pinayagan naman kaming gamitin yung place pero sa lumang building lang at yung facilities doon. 3 araw at 2 gabi kami dapat manatili. So ibig sabihin, 2 gabi kaming matutulog sa campus. Unang gabi, ako ang na-assign magbantay ng prayer room, yung kwarto katabi lang ng administration office. Natapos ko na noon yung 15 Mysteries of the Holy Rosary. Di pa kasi uso nun yung Mysteries of Light. Pagkatapos nun, nagpahinga muna ako sandali. Habang nag-a-adjust pa ako sa lugar, napansin kong parang may usok o mist sa labas ng bintana. Hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos, pumasok ako sa admin office. May lumang salamin doon, parang antique. Naisip kong tumingin saglit, pero napansin kong parang hindi ako yung nasa refleksyon. Buong katawan ko nakikita, pati paa. Imposible kasi, hindi naman abot hanggang sahig yung salamin. Tapos yung refleksyon, nakatingin sa akin ng matalim. Para bang multo na galit. Kinilabutan talaga ako.
Kaya tumakbo ako palabas at sinabihan ko yung isa kong kasama na samahan ako sa prayer room. Pagbalik namin, napagdesisyonan ng leader namin na magpadala pa ng 2 tao para palitan ako. Para makapagpahinga o makakain man lang ako. Yung ibang members na hindi naka-assign, nagsimula ng magkwentuhan sa labas. Sumama ko para ma-divert yung isip ko at makalimutan yung nakita ko sa admin office. Habang nagkakatuwaan, 3 sa kanila biglang nagyayang maglibot sa 2nd floor ng building. Sumama rin ako. Pag-akyat namin sa hagdan, napansin ko agad may isang matabang anino na parang lumulutang sa hangin. Parang naglalakad sa koridor pero wala itong mga paa. Mukha siyang matandang madre, nakaitim na belo at habit. Parang Dominican nun. Hindi ako nagsalita, baka kasi matakot yung mga kasama ko. Pero nung nasa gitna na kami ng hallway, tumawid siya sa harap namin, galing sa isang classroom papunta sa kabila. Sabay-sabay kaming napasigaw. Nakita mo yun? Doon ko lang na-realize, hindi lang ako ang nakakita ng itim na anino sa 2nd floor. Wala na kaming nagawa kundi tumakbo pababa at hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung gabing yun. Isa yun sa mga unang beses na nakakita ako ng hindi maipaliwanag na nilalang.